Kung maririnig natin ang balitang may kinalaman po sa Federal Reserve Master Account, hindi po ito basta ordinaryong development. Ito po ay isa sa pinakasensitibong bahagi ng US financial system. Kapag sinabi po ng isang analyst na si Ripple ay papalapit dito, ang ibig sabihin ay hindi na po siya tinitingnan bilang simpleng speculative crypto. Sa halip, unti-unti na siyang kinikilala bilang bahagi ng financial infrastructure. Ang master account po ng Fed ay ginagamit ng mga bangko para makilahok sa core transaction flows ng bansa. Kaya kung si Ripple ay may direktang access dito, mas malapit na siya sa mismong sentro ng settlement. Hindi po ito tungkol sa hype ng presyo ngayon. Ito ay tungkol sa operational relevance sa long term. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At ayan, bakit nga ba mahalaga ang Fed Master Account sa mas malawak na pananaw ng market? Ang Fed Master Account ay hindi po ibinibigay ng kahit sino. Ito ay simbolo ng tiwala at regulasyon. Kapag may access ka rito, maaari kang makilahok or makisali sa paglipat po ng pera sa loob ng Federal Reserve System. Ibig sabihin, mas mabilis, mas diretso, at saka mas efficient ang settlement. Kapag si Ripple ay nakakonekta rito, mas nagiging malinaw na ang kanyang target ay kung saan ang kanyang target ay institutional grade transactions. Hindi ito nakikita agad sa chart. Walang biglaang candle na lilipad pataas, ngunit sa likod ng eksena, ang pundasyon ng liquidity ay unti-unting binubuo. At kapag handa na po ang demand, dito lamang gagalaw ang presyo. Ngayon ay paano nga ba pumapasok ang Ripple Prime at ang koneksyon nito sa DTCC? Dito na po nagiging mas seryoso ang usapan. Ang dati pong Hidden Road ngayon ay kilala bilang Ripple Prime ay nagbibigay po kay Ripple ng exposure sa mundo ng prime brokerage. Ang DTCC ay responsable po sa pagproseso ng quadrillions of dollars na halaga ng transaction kada taon. Hindi ibig sabihin nito na si Ripple ay biglang hahawak ng ganitong volume. Ang punto po dito ay alignment. Kapag ang isang sistema ay nakaayon po sa infrastructure ng malalaking institution, mas madali po ang adoption. Mas malinaw ang compliance at mas handa ang network para sa long-term growth. Ito ang tahimik na klase ng progress na hindi po pinapansin ng karamihan. Ngayon ay ano po ba ang papel ng DTCC exposure sa hinaharap ni XRP? Kapag binanggit po ang DTCC, pinag-uusapan po natin ang backbone ng global clearing at saka settlement. Ito po ang makina sa likod ng mga stock bonds at saka derivatives. Ang exposure po ni Ripple dito ay hindi po instant payoff. Hindi ito magic switch para sa presyo. Ngunit ito ay isang requirement para sa institutional participation. Ang malalaking institution ay hindi pumapasok kung walang malinaw na settlement path. Sa ganitong konteksto, si XRP ay nagiging tool para sa liquidity at saka settlement. Hindi po siya bida sa entablado. Siya ang nagtatrabaho sa likod. At kadalasan ang mga ganitong asset ang nanggugulat po. Yan yung sa kadalasan ang mga ganitong asset ang nagugulat ang market kapag dumating na ang demand. Ngayon ay paano naman po pumapasok ang real at ang stablecoin transaction flows? Isa pang mahalagang bahagi ng analysis ay ang rail. Ayon po sa post, nagbibigay ito kay Ripple ng access sa humigit kumulang 10% ng global stablecoin value. Kung iisipin mo, napakalaking numero nito.
Ang mga stable coins ang pangunahing daluyan po ng value sa crypto ngayon. Kapag si Ripple ay nakakabit sa mga rails na ito, mas nagiging central ang kanyang papel sa liquidity movement. Dito po pumapasok sa XRP bilang underlying infrastructure. Hindi po siya nakikipagkompetensya para sa atensyon. Siya ang tahimik na nag-aayos ng settlement. Ito po ang klase ng utility na pinapahalagahan ng mga institutions. Ngayon ay bakit naman po sinasabi ng mga analyst na mas mahalaga ang infrastructure kaysa sa presyo ngayon? Ayan, marami pong investors ang nakatingin agad sa chart. Ngunit ayon po sa analyst, mali raw ang focus na ito sa kasalukuyang yugto. Ang tunay po na laban ay nasa access, integration at saka transaction pathways. Kapag wala ang mga ito, wala pong sustainable price movement. Ang infrastructure ang siyang nagsisilbing pundasyon ng liquidity. Kapag malalim na ang liquidity, dito pa lang dadating ang malaking volume. At kapag ang volume ay hindi na kayang i-absorb ang kasalukuyang presyo, saka lamang gagalaw pataas. Kaya ang kawalan po ng hype ngayon ay hindi po kahinaan. Ito ay indikasyon ng isang maagang yugto. Ano naman po ang ibig sabihin ng liquidity first approach para sa atin bilang mga market participants? Isa pong user sa X ang nagbigay diin sa ideya na liquidity muna bago presyo. Ito po ay isang paulit-ulit na pattern sa financial markets. Sa una, tahimik po ang development. Kaunti lang ang pumapansin. Ngunit habang nabubuo po ang liquidity, unti-unting pumapasok ang volume. Kapag dumating po ang puntong mas malaki na ang demand kaysa supply sa kasalukuyang presyo, dito po nagsisimula ang repricing. Para po sa atin bilang mga traders, holders, at saka investors, mahalagang maintindihan po natin ang stage na kinaroroonan ng market. Hindi po ito sprint. Isa itong mahabang laro ng position at saka pasensya. At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Yan, ang ginagawa po ng Ripple ngayon ay strategic at saka deliberate. Hindi po ito dinisenyo para sa mabilisang pump. Ang paglapit po sa Fed, DTCC at saka stablecoin rails ay malinaw na sinyalis ng institutional ambition. Para kay XRP, ito po ay yugto ng pagiging pundasyon. Hindi pa ito panahon ng fireworks sa presyo. Ngunit ang history ng markets ay malinaw. Kapag ang infrastructure ay handa na at ang demand ay dumating, mabilis at marahas ang repricing. Ang tanong na lang ay kung handa ka bang maghintay at umintindi ng mas malaking larawan? At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.